May mga itinuturo ang Biblia tungkol sa pera na baka hindi mo madalas marinig sa simbahan. Paano kung ang susi sa pag-asenso ay hindi lang nakasalalay sa sipag, kundi pati sa paraan ng pagtingin natin sa pera? Ngayon, pag-uusapan natin ang ilang kwentong ibinahagi ni Jesus na may mahahalagang aral tungkol sa pera, mga pagkakataong ibinibigay sa atin, at kung paano gamitin ng tama ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Isang magsasaka ang nagtanim ng mga binhi, pero bakit hindi lahat ng itinanim niya ay namunga? May isang mayamang lalaki na inakala niyang wala nang dapat ipag-alala. Pero isang gabi lang, nagbago ang lahat. May isa ring taong natakot, kaya hindi niya ginamit ang perang ipinagkatiwala sa kanya. Samantalang ang iba, sinamantala ang pagkakataong ibinigay sa kanila at lalo pa nilang pinalago ang mayroon sila. Habang binabalikan natin ang mga kwentong ito, makikita natin na ang tunay na pag-unlad ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera. Makikita rin natin kung bakit may mga taong paulit-ulit na nabibigo, habang ang iba naman ay unti-unting umaangat. At sa huli, sasamahan ninyo akong manalangin at humingi ng karunungan sa Diyos para matuto tayong gamitin ng tama ang anumang ipinagkatiwala niya sa atin. Magsimula tayo sa isang kuwentong mababasa sa Lucas 16. Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang mayamang lalaki na may pinagkakatiwalaang tao na namamahala sa lahat ng kanyang ari-arian. Isang araw, may nakarating na balita sa kanya na hindi na ito maayos magtrabaho at unti-unti nitong sinasayang ang kanyang mga pag-aari. Kaya ipinatawag niya ito. Sinabi niya, "Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng lahat ng pinamahalaan mo dahil hindi ka na pwedeng manatili sa trabahong iyan." Biglang kinabahan ang lalaki. Alam niyang mawawala na siya ng trabaho. Napaisip siya, ano na ang gagawin ko? Hindi ko naman kaya ang mabibigat na trabaho at nahihiya rin akong mamalimos. Kailangan kong makaisip ng paraan para kapag natanggal ako rito, may tumanggap pa rin sa akin. Habang nag-iisip siya, napagtanto niyang wala na siyang gaanong oras. Kung wala siyang gagawin, siguradong mawawala sa kanya ang lahat. Kaya nakaisip siya ng isang plano. Isa-isa niyang ipinatawag ang mga taong may utang sa kanyang amo. Lumapit siya sa una at tinanong, "Magkano ang utang mo sa amo ko?" Sumagot ito, 100 takal ng langis. Sinabi niya, "Kunin mo ang kasulatan ng utang mo. Bilisan mo, gawin mong 50." Pagkatapos, ipinatawag naman niya ang isa pa. "Ikaw naman, magkano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 takal ng trigo. Sinabi niya, "Kunin mo ang kasulatan mo at gawin mong 80." Isa-isa niyang binawasan ang utang ng mga taong may pagkakautang sa kanyang amo. Hindi niya iyon ginawa dahil gusto niyang tumulong. Ginawa niya iyon para sa sarili niyang kinabukasan. Umaasa siyang kapag dumating ang araw na mawalan siya ng trabaho, aalalahanin siya ng mga taong tinulungan niya. Baka sakaling sila naman ang tumulong sa kanya kapag siya na ang mga ilangan. Sa isip niya, iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Pero habang isinasagawa niya ang plano, isang tanong ang unti-unting nabubuo. Talaga bang naililigtas niya ang sarili niya? O mas lalo lang niyang inilalagay sa alanganin ng sarili niyang kinabukasan? Hindi nagtagal, nalaman ng amo ang lahat. At dito, naging mas nakakagulat ang sumunod na nangyari. Hindi niya pinuri ang maling ginawa ng lalaki. Pero may isang bagay siyang kinilala. Nakita niyang marunong itong mag-isip para sa kinabukasan. Mabilis itong kumilos habang may pagkakataon pa. Doon gustong dalhin ni Jesus ang isip ng mga nakikinig. Hindi niya sinasabing tama ang panlalamang. Malinaw na mali iyon, pero may aral pa ring pwedeng matutunan. Maraming tao ang handang magplano para sa kinabukasan nila rito sa mundo.
Nag-iisip sila, naghahanda sila, kumikilos sila habang may pagkakataon pa. Pero pagdating sa mga bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, madalas tayong nagiging kampante. Gusto nating umunlad, pero ayaw nating matutong humawak ng pera. Gusto nating magkaroon ng mas maayos na buhay, pero hindi natin pinapahalagahan ang maliliit na pagkakataong nasa harap na natin. Umaasa tayong magbabago ang buhay natin pero wala naman tayong binabago sa sarili natin. Iyon ang gustong ipaintindi ni Jesus. Hindi sapat ang mangarap, hindi sapat ang magsikap. Kailangan ding matutong gamitin ng tama ang anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya sinabi pa niya na ang pera ay hindi lang ibinibigay para gastusin o ipunin. May dahilan kung bakit ipinagkakatiwala ito ng Diyos sa tao. Sinabi niya, gamitin ninyo ng tama ang mga bagay na mayroon kayo para makagawa ng mabuti sa iba. At kapag nawala na ang mga ito, may gantimpalang hindi nawawala ang naghihintay sa inyo. Hindi ibig sabihin nito na mabibili ng pera ang pagpapala ng Diyos. Hindi rin sinasabi ni Jesus na masama ang magkaroon ng pera. Ang gusto niyang ipaunawa ay simple lang. Ang pera ay kasangkapan. Nasa tao na kung paano niya ito gagamitin. Pwede mo itong ubusin para lang sa sarili mo. Pero pwede mo rin itong gamitin para makatulong sa iba. Pwede itong maging daan para mabawasan ang paghihirap ng isang tao. Pwede rin itong gamitin para suportahan ang mga gawaing nagbibigay ng pag-asa at kabutihan. Kapag ganoon ang pananaw mo sa pera, hindi na pera ang kumokontrol sa buhay mo. Ikaw na ang marunong gumamit nito. May isa pang mahalagang paalala si Jesus. Sinabi niya na ang taong marunong humawak ng maliit na bagay ay maaari ring pagkatiwalaan ng mas malalaking bagay. Pero kung hindi mo kayang alagaan ang maliit na nasa kamay mo ngayon, bakit ka pagkakatiwalaan ng mas malaking responsibilidad? Napakasimple ng tanong. Pero kung iisipin mo, dito nagsisimula ang pagbabago ng maraming tao. May nagsasabi, kapag lumaki na ang kinikita ko, saka ako mag-iipon. Kapag marami na akong pera, saka ako tutulong. Kapag naging maayos na ang buhay ko, saka ako magiging responsable. Pero kadalasan, hindi ganoon ang nangyayari. Ang pagiging responsable ay hindi nagsisimula kapag marami ka ng hawak. Nagsisimula ito sa paraan ng paggamit mo, sa kung anong mayroon ka ngayon, kung paano mo hinahawakan ang pera mo, kung paano mo ginagamit ang oras mo, kung paano mo pinapahalagahan ang bawat pagkakataong dumarating sa buhay mo. Doon makikita kung handa ka bang pagkatiwalaan ng mas malalaking bagay. Bago lumipat si Jesus sa isa pang halimbawa, nagbigay muna siya ng isang babalang hindi dapat baliwalain. Sinabi niya na walang taong pwedeng maglingkod sa dalawang amo. Hindi pwedeng ang Diyos at ang pera ang pareho mong inuuna. Darating ang panahon na isa sa dalawa ang pipiliin mo, hindi dahil masama ang pera, kundi dahil madaling mahulog ang puso ng tao sa paghabol dito. Kapag nangyari iyon, unti-unti nang nawawala ang tiwala natin sa Diyos, sa pera na tayo kumakapit, sa ipon na tayo umaasa, at nakakalimutan na nating ang lahat ng mayroon tayo ay galing din sa Kanya. Kaya ang tunay na pag-unlad ay hindi lang tungkol sa pagdami ng pera. Mas mahalaga kung paano mo ito ginagamit. At higit sa lahat, kung sino ang inuuna mo habang dumarami ang mga biyayang hawak mo. Para mas maunawaan pa ito ng mga nakikinig, nagbigay si Jesus ng isa pang kuwento. Sa Mateo 25, ikinuwento niya ang tungkol sa isang mayamang lalaki na maglalakbay ng matagal. Bago siya umalis, ipinatawag niya ang 3 alipin niya. May ipinagkatiwala siyang pera sa bawat isa. Hindi pare-pareho ang halagang ibinigay niya. Sa una, mas malaki. Sa pangalawa, mas maliit. At sa pangatlo, mas kaunti pa. Ginawa niya iyon dahil alam niyang magkakaiba ang kakayahan ng bawat isa. Pagkatapos,
Umalis ang amo. Hindi niya sinabi kung paano nila gagamitin ang perang iniwan niya. Hindi rin niya sila binantayan. Hinayaan niya silang magpasya. Doon masusubok kung sino ang marunong gumamit ng pagkakataong ibinigay sa kanila. Lumipas ang ilang panahon. Nang bumalik ang amo, ipinatawag niya ang 3 alipin. Panahon na para alamin kung ano ang ginawa nila sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Naunang lumapit ang unang alipin. Masaya niyang sinabi na ginamit niya ang pera at nadoble niya ito. Natuwa ang amo. Sinabi niya, mahusay. Naging tapat ka sa maliit na bagay, kaya maaari nakitang pagkatiwalaan ng mas malalaking bagay. Sunod namang lumapit ang pangalawang alipin. Ganoon din ang ginawa niya. Hindi man kasing laki ng naibalik niya, napalago rin niya ang perang ipinagkatiwala sa kanya. At pareho rin ang naging papuri ng amo. Hindi niya ikinumpara ang dalawa. Hindi niya tiningnan kung sino ang mas malaki ang kinita. Ang nakita niya ay pareho silang naging tapat. Pero pagdating sa ikatlong alipin, biglang nag-iba ang takbo ng kuwento. Lumapit ang ikatlong alipin habang hawak pa rin ang perang ipinagkatiwala sa kanya. Wala itong nabawas. Pero wala ring naidagdag. Sinabi niya sa amo, natakot ako. Ayokong mawala ang ipinagkatiwala mo sa akin. Kaya itinago ko na lang ito. Heto, ibinabalik ko ng buo. Sa unang tingin, parang wala naman siyang ginawang mali. Hindi niya ninakaw ang pera. Hindi niya rin ito ginastos. Hindi rin ito nawala. Pero hindi iyon ang nakita ng amo. Ang nakita niya ay isang taong mas pinili ang walang gawin kaysa subukang gamitin ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Kaya sinabi ng amo, kung talagang natatakot ka, sana man lang inilagay mo ito sa lugar na kahit paano ay kumita. Pagbalik ko, may naidagdag man lang sana rito. Hindi pera ang tunay na problema. Ang problema, may pagkakataon siyang kumilos, pero pinili niyang wala na lang gawin. Doon gustong ipakita ni Jesus ang isang bagay na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin sa maraming tao. Minsan, hindi kakulangan ng pera ang dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso. Takot ang dahilan. Takot magsimula. Takot magkamali. Takot malugi. Takot mawalan. At habang hinihintay nating mawala ang lahat ng panganib, lumilipas din ang mga pagkakataong pwede sanang magbago ng buhay natin. Marami ang nagsasabi, hindi pa ito ang tamang panahon. Mag-iipon muna ako. Kapag sigurado na ang lahat, saka ako kikilos. Pero bihirang dumating ang perpektong panahon. Kadalasan, habang kumikilos ka, doon ka natututo. Habang sumusubok ka, doon mo nakikita ang tamang direksyon. Hindi sinasabi ni Jesus na maging padalos-dalos tayo. Hindi rin niya sinasabing isugal natin ang lahat. Ang itinuturo niya ay huwag nating hayaang ang takot ang magdesisyon para sa atin. May mga taong maliit lang ang hawak, pero marunong itong gamitin, kaya unti-unti silang umaangat. May iba namang mas marami ang mayroon, pero dahil walang ginawa, wala ring nagbago. Hindi pare-pareho ang ibinibigay ng Diyos sa bawat tao, pero pareho ang inaasahan niya. Gamitin natin ng tama ang anumang ipinagkatiwala niya sa atin. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang hawak mo ngayon. Mas mahalaga kung ano ang ginagawa mo rito. Dahil madalas, sa maliliit na desisyon, nagsisimula ang malalaking pagbabago. May isa pang pangyayaring ibinahagi si Jesus na nagpapakita ng ibang pagkakamali pagdating sa pera. Hindi na ito tungkol sa takot. Sa pagkakataong ito, tungkol naman ito sa isang taong naniwalang sapat na ang dami ng kanyang naipon. Habang nagtuturo si Jesus, may isang lalaki ang lumapit at nagsabi, "Guro, sabihin mo naman sa kapatid ko na ibigay sa akin ang parte ko sa mana." Pero sa halip na makialam sa away nilang magkapatid, may mas mahalagang aral na gustong ituro si Jesus. Mababasa ito sa Lucas 12.
Sinabi niya, "Mag-ingat kayo sa kasakiman. Hindi nasusukat ang halaga ng buhay sa dami ng pag-aari ng isang tao." Pagkatapos noon, nagkuwento siya tungkol sa isang mayamang lalaki. Napakasagana ng naging ani ng kanyang bukid, napakarami niyang naani, kaya naisip niya, wala na akong mapaglagyan ng lahat ng ito. Kaya gumawa siya ng bagong plano. Sinabi niya sa sarili, gigibain ko ang mga kamalig ko at magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang lahat ng ani ko. Pagkatapos, pwede na akong magpahinga, kumain, uminom, at i-enjoy ang buhay. Sa unang tingin, parang wala namang mali. Masipag siyang tao, marami siyang naani, at pinaghandaan niya ang kinabukasan. Pero may isang bagay siyang nakalimutan. Habang abala siyang mag-ipon para sa sarili, hindi niya naisip na walang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay ng tao. At doon biglang nagbago ang lahat. Sa Lucas 12, sinabi ng Diyos sa mayamang lalaki, "Hangal ka. Ngayong gabi rin kukunin ang buhay mo. Kanino na mapupunta ang lahat ng inipon mo?" Sa isang iglap, nawala ang lahat ng plano niya. Hindi niya man lang nagawang i-enjoy ang mga bagay na buong buhay niyang pinagpaguran. Doon gustong ipakita ni Jesus ang isang katotohanang madaling makalimutan. Hindi masama ang magsikap. Hindi rin masama ang mag-ipon. Ang naging problema ng lalaking iyon, doon na siya umasa. Inakala niyang ang dami ng kanyang naipon ang magbibigay sa kanya ng kapanatagan. Nakalimutan niyang ang tunay na seguridad ay nasa Diyos pa rin. Marami sa atin ang pwedeng makagawa ng parehong pagkakamali. Minsan iniisip natin na kapag lumaki na ang ipon natin, saka magiging maayos ang lahat. Kapag nabili na natin ang gusto nating bahay, kapag lumaki na ang negosyo, kapag dumami na ang pera natin, saka lang tayo magiging panatag. Pero ipinapaalala ni Jesus na pwedeng mawala ang lahat ng iyon anumang oras. Kaya huwag mong ilagay ang buong tiwala mo sa mga bagay na pwedeng mawala. Ilagay mo ito sa Diyos na hindi nagbabago. At bago nagtapos ang pagtuturo niya, nagbigay pa si Jesus ng isa pang halimbawa na mababasa sa Mateo 13. Isang magsasaka ang lumabas para magtanim. Habang nagsasabog siya ng mga binhi, hindi lahat ay napunta sa magandang lupa. May mga nalaglag sa daan at agad na tinuka ng mga ibon. May napunta sa mabatong lupa. Mabilis silang tumubo, pero nang uminit ang araw, agad din silang nalanta dahil mababaw ang ugat. May iba namang napunta sa mga damo at tinik. Habang lumalaki ang mga halaman, nasakal ang mga ito kaya hindi rin namunga. Pero may mga binhing napunta sa matabang lupa at ang mga iyon ang namunga ng mas marami kaysa sa inaasahan. Pagkatapos ikuwento iyon, ipinaliwanag ni Jesus ang ibig sabihin na ito. Ang mga binhi ay parang salita ng Diyos at ang lupa ay parang puso ng tao. Pero kung iuugnay natin ito sa mga nauna niyang itinuro tungkol sa pera at sa buhay, may isa pa tayong mahalagang aral na makukuha. Parang binhi rin ang bawat pagkakataong dumarating sa atin. Parang binhi rin ang oras. Parang binhi rin ang perang hawak natin. Ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga ito? May mga taong nakakarinig ng magandang payo, pero hindi naman kumikilos. May mga taong masigla lang sa umpisa, pero sumusuko agad kapag nahihirapan. May iba namang may kakayahan, pero masyadong abala sa ibang bagay, kaya hindi nila napapansin ang mga pagkakataong nasa harap nila. Pero mayroon ding mga taong patuloy na natututo. Nagkakamali rin sila, nadadapa rin sila, pero bumabangon sila at nagpapatuloy. At dahil hindi sila sumusuko, unti-unti nilang nakikita ang bunga ng lahat ng pinaghirapan nila. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng kwentong ito, iisa ang malinaw na aral. Hindi masama ang magkaroon ng pera. Hindi rin masama ang magsikap para umunlad. Ang mahalaga ay kung paano mo ito kinikita, paano mo ito ginagamit,
at kung sino ang inuuna mo habang dumarami ang mga biyayang ipinagkakatiwala sa iyo. Ang unang kuwento ay nagturo sa atin na huwag sayangin ang mga pagkakataong nasa harap natin. Ang sumunod na kuwento ay nagpapaalala na huwag hayaang ang takot ang pumigil sa atin. Ang kuwento ng mayamang lalaki ay nagsasabing huwag ilagay ang buong tiwala sa mga bagay na puwedeng mawala. At ang kuwento ng magsasaka ay nagpapaalala na ang magiging bunga ng buhay natin ay nakadepende rin sa paraan ng pagtanggap at paggamit natin sa mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Sa huli, hindi ang dami ng pera ang pinakamahalaga. Mas mahalaga kung ano ang ginawa mo sa anumang ipinagkatiwala sa iyo. Ngayon, samahan mo akong manalangin. Amang makalangit, maraming salamat sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa amin araw-araw. Salamat sa buhay, sa lakas, sa aming pamilya, sa trabaho at sa bawat pagkakataong ipinagkakatiwala mo sa amin. Patawarin mo kami sa mga panahong mas pinili naming matakot kaysa magtiwala sa iyo. Patawarin mo kami kapag hindi namin nagamit ng tama ang mga bagay na ibinigay mo sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan para makagawa ng tamang desisyon. Turuan mo kaming maging responsable sa pera, sa oras, at sa bawat pagkakataong dumarating sa aming buhay. Tulungan mo kaming huwag maging alipin ng pera. Sa halip, gamitin namin ito sa paraang makakabuti sa aming pamilya, sa aming kapwa, at higit sa lahat, makapagbibigay ng karangalan sa iyo. Kapag may pagsubok, bigyan mo kami ng lakas para hindi sumuko. Kapag may bagong pagkakataon, bigyan mo kami ng tapang para kumilos. At sa bawat pagpapalang matatanggap namin, tulungan mo kaming manatiling mapagpakumbaba at laging magpasalamat sa iyo. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung may natutuhan ka sa kuwentong ito, isulat mo sa comment section ang aral na pinakatumatak sa iyo. At kung may iba ka pang kuwento sa Biblia na gusto mong mapanood sa susunod, sabihin mo rin sa mga komento. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kuwento at mga aral mula sa Biblia.